Anong ginagawa ng isang pulubi na tulad mo rito sa pamamahay ko? Ang sarili kong anak ang tumawag sa akin na isang parasito noong Noche Buena, habang nakatayo siya sa loob ng kubo ko sa bundok kasama ang pamilya ng kanyang asawa na naniwala sa bawat kasinungalingan na sinabi niya sa kanila. Akala nila isa lang akong matandang baliw na sumisira sa kanilang perpektong bakasyon. Ngunit habang pinapanood ko ang aking anak na nagpapanggap na siya ang may-ari ng tahanan na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay, alam kong isang tawag lang sa telepono ang magpapaputla sa kanyang mukha sa takot. Ibahagi ninyo sa mga komento kung saan kayo nanonood ngayong gabi. Maniwala kayo sa akin, gugustuhin ninyong manatili hanggang sa huli para makita kung ano ang ginawa ng isang tawag na iyon sa aking anak. Hindi mapapanahon ang Pasko. Pagkatapos ng pinakamalalang taon sa aking karera, na may 3 malalaking deal sa real estate na gumuho at mga kliyente na nagbabanta ng demanda mula sa lahat ng panig. Kailangan ko ito. Ako lang, ang kubo ko sa bundok, sa ganap na katahimikan sa loob ng susunod na 4 na araw. Ang pamilyar na kurbadang kalsada, paakyat sa bundok, ay laging nagsisilbing gamot sa aking kaluluwa. Bawat kurbada ay nagdadala ng mga alaala noong itinatayo ko ang lugar na ito kasama ang aking yumaong asawa, si Sonia, 15 taon na ang nakalipas. Tinawag niya itong aming santuwaryo at matapos siyang mawala dahil sa cancer 3 taon na ang nakalipas, ito ay naging akin na lang. Ang kubo na ito ay kumakatawan sa lahat ng pinangarap namin, isang lugar kung saan hindi kami maaabot ng mundo, kung saan ang stress ng negosyo ay natutunaw na parang niyebe sa sikat ng araw ng tagsibol. Bawat troso, bawat bato ay pinili ng may pagmamahal. Dapat itong maging garantiya ko ng kapayapaan. Ang garantiyang iyon ay nagkahiwa-hiwalay ng sinindihan ng aking mga headlight ang pasukan. 2 kakaibang sasakyan ang naroon kung saan tanging ang pickup truck ko lang dapat ang naroon. Isang puting van at isang silver sedan na hindi ko pa nakita kailanman. Mula sa mga bintana ng aking kubo, isang mainit na ilaw ang bumuhos sa dilim ng Disyembre at kahit mula sa kotse ko, narinig ko ang nagpatindig ng balahibo ko, musika ng salu-salo at tawanan. May nagdiriwang sa bahay ko. Umupo ako sa driver's seat na patay ang makina, sinusubukang unawain ang nakikita ko. Nakabukas ang safety box na may duplicate key sa tabi ng pangunahing pinto. Isang tao lang ang may emergency code na iyon. Isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Ngayon, ang pagtitiwala na iyon ay parang kutsilyo na nakabaon sa aking dibdib. Ang mabigat na pintong oak ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ang mainit na hangin na lumabas sa malamig na gabi ng taglamig. Ang amoy ay bumati sa akin nang lumapit ako. Mamahaling alak, pagkain, at mas masahol pa, ang amoy ng mga estranghero na itinuturing ang aking pribadong espasyo bilang kanilang personal na party lounge. Tinulak ko ang pinto at pumasok. 7 tao na hindi ko pa nakita kailanman ang sumakop sa sala ko. Ang mga walang lamang bote ng champagne ay nakakalat sa coffee table ko. May nag-ayos ng aking mga muebles para bigyang daan ang kanilang pagdiriwang. Ngunit ang talagang nagpakuyom sa aking panga ay ang tanawin sa ibabaw ng fireplace. Ang paborito kong litrato namin ni Sonia ay inalis upang bigyang puwang ang mga dekorasyon ng iba. Hindi lang sila mga nanghimasok. Sila ay mga taong lubusang nagpakatino na parang nasa sarili nilang bahay. Ang grupo ay halo-halo. Isang matandang mag-asawa na nasa 60s, isang mas bata na babae na nasa 30s, at ilan pa na nakakalat sa aking mga leather na muebles na parabang sila ang may-ari ng lugar. Nakabaon sila sa masiglang usapan, may hawak na baso na parang nagtotoast, na walang kamalay-malay sa aking presensya. Noon ko siya nakita, nakatayo sa harap ng aking batong fireplace, hawak ang tila 20 taong gulang kong bourbon, ang bote na regalo sa akin ni Sonia sa aming huling anibersaryo, isang binata na nasa 30s na biglang nanigas. Ang kanyang tawa ay namatay sa kalagitnaan ng magkatitigan kami sa buong silid. Instant at nakakawasak ang pagkilala. Sa isang sandali na parang isang oras, walang sino man sa amin ang gumalaw. Nagpatuloy ang pagdiriwang sa paligid namin, ngunit ang lahat ay nawala sa ingay ng background. Hindi ito isang random na pagnanakaw.
Hindi sila mga estranghero na nagkaroon ng swerte sa aking security code. Ang lalaking nakatayo sa sala ko, umiinom ng aking bourbon, itinuturing ang aking santuwaryo bilang kanyang personal na playground, ay hindi isang estranghero. At batay sa tingin ng purong takot na dumaan sa kanyang mukha, alam niya rin kung sino ako. Ang tindi ng pagkilala ay tumama sa akin na parang martilyo sa dibdib. Poldo, ang anak ko, nakatayo sa sala ko pagkatapos ng halos 2 taon ng ganap na katahimikan, hawak ang aking bourbon na para bang siya ang may-ari ng lugar. Tumigil ako sa pagsubok na kontakin siya, 18 buwan na ang nakakaraan pagkatapos ng 12 dosenang hindi sinasagot na tawag at mga text message na naglalaho sa kawalan. Ang huling beses na nag-usap kami, ibinaba niya ang telepono sa gitna ng isang argumento tungkol sa lumalaki niyang utang sa credit card. Mula noon, wala. Walang tawag sa kaarawan, walang mensahe sa pista, kahit sagot man lang nang mag-text ako tungkol sa anibersaryo ni Sonia. Ngayon, narito siya sa aking santuwaryo. Tinitingnan ako na para bang ako ang problema. Ang segundo ay umunat sa pagitan namin na parang isang mahigpit na wire na handa ng maputol. Pagkatapos, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang paunang takot na nakita ko ay naging kalkulasyon, at ang kalkulasyon ay tumigas sa isang pangit at sinasadyang bagay. Anong ginagawa ng isang pulubi na tulad mo rito sa pamamahay ko? Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Tunay, napaatras ako. Ang kamay ko ay kusa kong ipinahid sa frame ng pinto para magpatatag. Sa lahat ng aming pag-aaway, sa lahat ng aming hindi pagkakasundo sa mga nakaraang taon, hindi ako kailanman kinausap ni Poldo nang may ganoong lason, nang may ganoong pagkalkula na kalupitan. Ang katotohanan na ginagawa niya ito ngayon sa harap ng mga estranghero ay nagparamdam sa akin na parang dinudurog ang aking dibdib sa isang tornilyo. Agad na namatay ang ambience ng party. Huminto ang mga usapan sa kalagitnaan ng pangungusap. Napatigil ang mga baso sa kalagitnaan ng pagtaas sa labi. At lahat ng mata ay bumaling sa amin na para bang kami ang mga aktor na kakalabas lang sa isang entablado na hindi namin hiniling. Ang babae na mas bata na napansin ko kanina, maliit, maitim ang buhok, siguro nasa early 20s, ay agad na lumipat sa tabi ni Poldo. Ang kanyang body language ay sumisigaw ng protection mode habang bahagya siyang pumosisyon sa harap niya. Poldo, anong nangyayari? Sino ang lalaking ito? Ang kaswal na paraan ng pagtatanong niya na para bang isa akong tunay na estranghero ay nagpalaglag sa aking sikmura. Gaano nakatagal nagsisinungaling si Poldo sa mga taong ito tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa akin. Ang matandang mag-asawa ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Ang lalaking kagalang-galang ang hitsura na may pilak na buhok ay sumandal sa kanyang upuan. Ang babaeng nasa tabi niya, elegante sa natural na paraan ng ilang tao, ay hinawakan ng braso ng kanyang asawa nang may halatang pag-aalala. Wala akong ideya kung sino ang baliw na matanda na ito, patuloy ni Poldo. Ang boses niya ay lumalakas habang umaarte para sa kanyang audience. Siguro may nagbigay sa kanya ng maling direksyon. Mang Tonyo, kailangan ninyo nang umalis bago ako tumawag ng security. Baliw na matanda. Ang sarili kong anak ay tinatawag akong baliw na matanda sa harap ng mga estranghero na itinatanggi ang aking sariling pag-iral na para bang isa akong delusyonal na palaboy na nagkataong nakapasok para takasan ng lamig. Poldo, nagawa kong sabihin. Pinipilit na panatilihing matatag ang boses ko sa kabila ng lindol na nagaganap sa aking dibdib. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman? Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang bagay na maaaring takot, na mabilis na tinakpan ng panibagong agresyon. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang pangalan ko, pero hindi iyan nagbibigay sa iyo ng karapatang pumasok sa aking bahay. Aking bahay. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang isang malupit na biro. Ito ang aking santuwaryo, aking kanlungan, aking alaala kay Sonia. Bawat bato sa fireplace na iyon, bawat troso sa kisame, bawat piraso ng muebles na maingat na pinili ay kumakatawan sa mga tao ng pagpaplano, pagmamahal at pag-asa. Ang bahay mo? Halos pabulong lang ang tanong.
Tama, lumakas at naging mas kumpiyansa ang boses ni Poldo habang pinapakain niya ang sumusuportang presensya ng kanyang mga kasama. Ito ay ari-arian ng pamilya at ikaw ay nanghihimasok. Iminumungkahi ko na umalis ka na bago maging masama ang sitwasyon. Ang maitim na buhok na babae ay masiglang tumango. Tama si Poldo. Dapat na tayong tumawag ng pulis. Ang matandang lalaki na tahimik kanina ay biglang nagsalita. Ang kanyang accent ay may bahagyang pamilyar na tono. Poldo, sandali lang. Itinuro niya ako ng may halatang pagkalito. Paano nalaman ng lalaking ito ang security code? Sinabi mo na tanging ang pamilya lang ang may access sa lugar na ito. Ang tanong ni Mang Lito ay nanatili sa hangin na parang usok mula sa isang patay na kandila. Pinanood ko ang mukha ni Poldo at nakita ko ang pagkurap ng takot na bumalik bago niya ito mapigilan. Siguro binabantayan niya ang bahay, nauutal si Poldo. May problema sa mga lugar na ito sa bundok sa mga taong tulad niya. Ngunit hindi nasisiyahan si Mang Lito. Nakaarmas ang alarm nang dumating kami. Ikaw mismo ang nag-deactivate nito. Paano niya malalaman ang code? Ang tanong ni Mang Lito ay tila umubos ng lahat ng kumpiyansa mula sa mukha ni Poldo. Nakita ko siyang desperadong naghahanap ng paliwanag na may saysay. Inaabangan niya ako, sabi ni Poldo. Ang boses niya ay mas matinis kaysa dati. Ang mga lugar na ito sa bundok ay umaakit ng mga baliw. Malamang nakita niya akong nagpasok ng code mula sa malayo. Maging si Poldo ay tila napagtanto kung gaano kaimposible ang tunog nito. Ang kilay ni Mang Lito ay umangat ng may pagdududa. Ang pagsaulo sa 6 na digit na code mula sa isang madilim na pasukan sa kabilang panig ay imposible at alam ng lahat iyon. Ngunit hindi pa tapos si Poldo sa paghuhukay ng mas malalim. Ito ang ari-arian ng aming pamilya sa bundok. Minana ko ito mula sa lolo ko 2 taon na ang nakalipas. Yumuko si Aling Nena, ang eleganteng matandang babae, nang may pagkalito. Poldo, hindi mo kailanman nabanggit ang isang lolo o anumang mana. Nakita ko ang pagdududa na gumagapang sa kanilang mga mukha. Ang mga taong ito ay malinaw na nag-aalala kay Poldo, ngunit nagsisimula na silang makita ang mga butas sa kanyang kwento. Si Carla ay tila hati sa pagitan ng katapatan at lumalaking pagdududa. Hindi magsisinungaling si Poldo tungkol sa ganoong kahalagang bagay, sabi niya. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Hindi ba? Namula ang mukha ni Poldo. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa sarili kong ari-arian? Ang baliw na matanda na ito ay halatang sinusubukan kaming lokohin. Sapat na yon. Narinig kong tinatawag ako ng aking anak na pulubi, baliw na matanda, at ngayon ay manloloko. Ang sakit ay matindi, ngunit ang determinasyon ay kumukuha ng kontrol. Umabante ako, ang boses ko ay kalmado sa kabila ng bagyo sa aking dibdib. Ako ang kanyang ama. Ang mga salita ay tumama na parang mga bato na inihagis sa tahimik na tubig, nagpapadala ng mga alon ng pagkabigla sa buong grupo. Ito ang bahay ko, patuloy ko. Itinayo ko ito 15 taon na ang nakalipas kasama ang aking yumaong asawa, si Sonia. Bawat troso, bawat bato ay pinili namin. Ang kamay ni Aling Nena ay lumipad sa kanyang bibig. Ang mga mata ni Mang Lito ay gumalaw sa pagitan namin ni Poldo, naghahanap ng pagkakapareho ng pamilya. Biglang nagsalita si Junjun na tahimik lang kanina. Sandali, sabi ni Junjun ng dahan-dahan. Ang pagkaunawa ay nagliliwanag sa kanyang boses. Ang apelyido mo rin pala ay De La Cruz. Tumama ito na parang kidlat. Nakita ko ang mga piraso na nagtutugma, ang magkaparehong apelyido, ang kaalaman sa alarm code, ang pamilyar sa bahay na hindi maipaliwanag ni Poldo. Namutla ang mukha ni Carla. Poldo, pabulong niyang sinabi, "Siya ba talaga ang tatay mo?" Bumukas at sumara ang bibig ni Poldo nang walang masabi. Ang kanyang kumpiyansang pagganap ay gumuho na parang baraha. Hindi, sa wakas ay nagawa niyang sabihin, ngunit ang pagtanggi ay tila walang laman. Hindi ko alam kung anong uri ng masamang laro ito. Poldo, pinutol ni Mang Lito ang desperadong pag-uutal ng may tahimik na awtoridad.
Kung nagsisinungaling ang lalaking ito, ang pagtawag sa pulis ay dapat na linawin ang lahat kaagad. Nakahawak na si Carla sa kanyang telepono, ang kanyang mga galaw ay matalim dahil sa galit at pagkalito. Iyan mismo ang gagawin ko. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Habang itinataas niya ang aparato sa kanyang tainga, nakita ko ang ekspresyon ni Poldo. Sa wakas ay tuluyan ng bumagsak ang maskara. Naiwan ang isang bagay na nakilala ko mula sa kanyang pagkabata. Ang tingin ng isang batang nahuli sa isang kasinungalingan na napakalaki kaya hindi siya makahanap ng paraan para makalabas. Pinuno ng pamilyar na ringtone ang katahimikan habang hinihintay ni Carla na may sumagot. Nanatiling nagyelo si Poldo, marahil napagtanto na sa loob ng 10 minuto, bawat kasinungalingan na sinabi niya sa mga taong ito ay malalantad ng opisyal na dokumentasyon. Ang mana mula sa kanyang lolo ang kanyang pagmamay-ari sa lugar, marahil maging mas malalaking kasinungalingan na hindi ko pa alam. Ang katotohanan ay paparating, handa man siya o hindi. Pulang at asul na ilaw ang humawi sa dilim, sinundan ng 3 malakas na katok na nagpatahimik sa lahat. 2 pulis ang pumasok ng may kasanayan, ang mas matanda, matatag at kulay abo ang buhok na opisyal ay siniyasat ang eksena ng may matalas na mata. Ang kanyang mas batang kasamahan ay pumosisyon kung saan niya makikita ng malinaw ang lahat. Nakakatanggap kami ng tawag tungkol sa isang pagnanakaw, sabi ng mas matandang opisyal. Ano ang sitwasyon? Umabante si Carla, itinuturo ako. Ang lalaking ito ay pumasok sa aming bahay. Inaabangan niya ang asawa ko at gumagawa ng mga baliw na pag-angkin tungkol sa pagmamay-ari ng ari-arian na ito. Masiglang tumango si Poldo. Siya ay isang siraulong estranghero na inaabangan ako, opisyal. Hindi ko pa siya nakikita kailanman sa buhay ko. Ang kaswal na pagtanggi ng sarili kong anak ay parang pagpilipit ng kutsilyo, ngunit pinanatili kong matatag ang boses ko. Ako si Mang Tonyo de la Cruz. Ito ang ari-arian ko. Gumalaw ang mata ng opisyal sa pagitan namin ni Poldo. Napansin ang aming magkaparehong apelyido. Mapatunayan mo ba iyan, Ginoong de la Cruz? Mayroon akong dokumentasyon sa aking kotse. Galing lang ako sa opisina ng aking abogado ngayong hapon. Ina-update namin ang mga papeles ng ari-arian. Ang folder ay nasa aking maleta. Tumango ang opisyal. Tingnan natin. Ang paglalakad patungo sa aking pickup truck ay tila walang katapusan. Sa likod ko, mas lalong nagiging desperado ang boses ni Poldo habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga opisyal na isa akong sopistikadong manloloko. Ngunit alam ko kung ano ang nasa folder na iyon. 15 taon ng legal na dokumentasyon na magtatapos sa panggagaya na ito. Bumalik ako dala ang Manila folder na naglalaman ng aking pinakamahahalagang papeles. Ibinaba ng mas matandang opisyal ang laman sa ibabaw ng aking coffee table sa ilalim ng sinag ng kanyang flashlight. Titulo ng ari-arian, record ng buwis, pulisya ng siguro, permit sa pagtatayo, maging ang huling sertipiko ng inspeksyon nang matapos namin ni Sonia ang kubo. Siniyasat niya ang bawat dokumento nang maingat. Ang kanyang flashlight ay gumagapang sa mga opisyal na selyo at pirma. Napuno ng hinihingal na katahimikan ang silid habang siya ay nagtatrabaho. Ang mga dokumentong ito ay malinaw na nagpapakita kay Mang Tonyo de la Cruz bilang legal na may-ari mula pa noong 2009, anunsyo niya, tinaas ang tingin. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Poldo nang may panibagong interes. Binata, bakit mo inaangkin ang pagmamay-ari ng isang ari-arian na hindi sa iyo? Nawala ang kulay sa mga mukha ng pamilya Mang Lito at Aling Nena. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig. Ang ekspresyon ni Mang Lito ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa galit. Tiningnan ni Junjun si Poldo na para bang ngayon lang niya ito nakita. Umurong si Carla mula kay Poldo, ang kanyang protektibong postura ay nawala. Poldo, sinabi mo sa amin na ito ang lugar ng lolo mo. Maaari kong ipaliwanag, sinimulan ni Poldo, ngunit nagkabasag ang kanyang boses sa bigat ng mga kasinungalingan na nagbanggaan. Ang paggawa ng maling pag-angkin sa pagmamay-ari ng ari-arian ay seryoso, sabi ng opisyal ng mahigpit, lalo na kapag kinasasangkutan ng maling pag-uulat sa pulis.
Isinara ng mas matandang opisyal ang folder at ibinalik ito sa akin ng may paggalang. Ginoong De La Cruz, humihingi ako ng paumanhin sa pagkalito. Ang inyong dokumentasyon ay malinaw na nasa ayos. Bumaling siya upang suriin ang grupo na itinuturing ang aking tahanan bilang kanilang personal na party lounge. Ang tanong ngayon ay, ano ang nais ninyong gawin sa sitwasyong ito? Ang kanyang mga mata ay direktang nagtama sa akin. Tinatanong ako ng opisyal kung gusto kong paalisin ang mga taong ito, kasama ang sarili kong anak, mula sa aking ari-arian. Pagkatapos ng 18 buwan ng katahimikan, pagkatapos tawaging pulubi at baliw na matanda sa sarili kong tahanan, pagkatapos makita si Poldo na nagsisinungaling sa mga taong malinaw na nagmamalasakit sa kanya, dapat ay madali ang desisyon. Ngunit ang pagtingin sa mukha ng aking anak, ang pagtingin sa batang pinalaki ko sa likod ng maskara ng mga kasinungalingan at kawalan ng pag-asa, ay nagparamdam sa akin na ito ang pinakamahirap na desisyon na kailangan kong gawin. Bawat pares ng mata sa silid ay nakatingin sa akin, habang ang tanong ng opisyal ay nakabitin sa hangin na parang espada naghihintay na bumagsak. Ang bigat ng sandaling iyon ay pumilit sa aking mga balikat. 32 taon ng pagiging ama, 3 taon ng pagiging balo, at 18 buwan ng katahimikan ang nagtatagpo sa isang tingin na ito. Tiningnan ko si Poldo. Talagang tiningnan ko siya. Sinusubukang hanapin ang mga bakas ng maliit na bata na nagtatayo ng mga kubo gamit ang mga kumot sa mismong silid na ito nang matapos lang namin ang pagtatayo. Ang batang tumulong sa akin na magtanim ng mga oak tree na ngayon ay matangkad sa labas ng mga bintana na ito. Ang batang ipinangako ko kay Sonia na palaging poprotektahan anuman ang mangyari. Palagi ko siyang aalagaan, pabulong kong sinabi sa kanya sa mga huling araw na yon nang unti-unting kinukuha siya ng cancer. Hindi siya mag-iisa habang buhay ako. Ngayon, ang pangakong iyon ay parang mga tanikala sa aking dibdib. Umabante si Aling Nena, ang kanyang eleganteng pagtitimpi ay nagkabasag-basag ng may halatang pagkabalisa. Ginoong De La Cruz, patawad, wala kaming ideya. Lubos kaming nagsisisi sa panghihimasok na ito. Masiglang tumango si Mang Lito sa tabi ng kanyang asawa. Hindi kami pupunta rito kung alam namin ang totoo. Sinabi ni Poldo sa amin na ito ay ari-arian ng kanyang pamilya, minana mula sa kanyang lolo. Nagpaplano pa nga kaming tulungan siya sa pinansyal. Dagdag ni Aling Nena nang may boses na siksik sa hiya, isang investment na nagkakahalaga ng 1,500,000 piso para sa kanyang bagong negosyo. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. 1,500,000 piso. Ang mabubuting taong ito, dahil nakita ko sa kanilang mga mukha na sila ay tunay na mabubuting tao, ay handa nang ibigay ang kanilang buong naipon sa aking anak, batay sa kanyang mga kasinungalingan. Ang saklaw ng panloloko ni Poldo ay mas masahol pa kaysa sa aking naisip. Si Carla, na nanatiling nagyelo mula pa sa pag-verify ng opisyal, ay biglang nakuha ang kanyang boses. Sinabi sa akin ni Poldo na inabandona siya ng kanyang ama noong bata pa siya, sabi niya. Ang mga salita ay bahagya lang higit sa bulong. Sabi niya, umalis ka at hindi ka na lumingon. Ang pagtataksil ay mas malalim kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi lang itinanggi ni Poldo ang aking pag-iral ngayong gabi, ngunit sistematiko niya akong binubura sa kwento ng kanyang buhay sa loob ng maraming buwan, marahil mga taon. Para sa mga taong ito na malinaw na nagmamalasakit sa kanya, hindi lang ako nawawala. Ako ang kontrabida sa isang malungkot na kwento na idinisenyo upang makakuha ng simpatiya at suporta. Ang boses ko ay lumabas na mas matigas kaysa sa aking inakala. Tinawag mo akong pulubi sa sarili kong bahay noong Noche Buena. Nagulat si Poldo na parang sinampal. Papa, pakiusap. Maaari ko bang ipaliwanag? Ang tanong ay nakatakas bago ko ito mapigilan. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo sinabi sa asawa mo na inabandona ko siya? Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit mo pinaplano na kumuha ng 1,000,000 at kalahating piso mula sa mga magulang niya batay sa mga kasinungalingan?
Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit nasa bahay ko ka? Umiinom ng aking bourbon. Inililipat ang mga litrato ng asawa ko. Itinuturing ang aking santuwaryo bilang iyong personal na playground. Bahagyang gumalaw ang opisyal. Kinikilala ito bilang isang krisis ng pamilya na higit pa sa isang simpleng panghihimasok. Ay, oo. Pinayagan ko ang ugali na ito sa loob ng maraming taon. Sabi ko, ang pagkaunawa ay tumama sa akin na parang malamig na tubig. Sa bawat pagkakataon na inilabas ko siya sa gulo, sa bawat pagkakataon na tinakpan ko ang kanyang mga utang, sa bawat pagkakataon na nagbigay ako ng dahilan sa kanyang mga kabiguan, hindi ko siya tinutulungan. Ginagawa ko ang isang tao na kayang tumayo sa sala ko at tawagin akong parasito ng walang kurap. Hindi ako hiniling ni Sonia na pumatol sa kanyang mga kasinungalingan. Hiniling niya sa akin na alagaan siya upang tulungan siyang maging ang lalaki na alam niyang kaya niyang maging. Sa halip, ginawa ko siyang isang tao na kayang lokohin ang mga inosenteng tao at tanggihan ang pag-iral ng sarili niyang ama. Ang batang pinalaki ko ay naroon pa rin sa kung saan, ngunit nakabaon siya sa ilalim ng mga taon ng aking maling proteksyon. Ang kamay ko ay gumalaw sa bulsa ng aking jacket. Ang aking mga daliri ay humawak sa pamilyar na bigat ng aking smartphone. Naghihintay pa rin ang opisyal sa aking sagot. Ngunit napagtanto ko na ang tanong ay hindi lang tungkol sa pagpapaalis sa mga taong ito mula sa aking ari-arian. Ito ay tungkol sa kung handa na ba ako sa wakas na tumigil sa pagpapagana sa lalaki na naging anak ko. Inilabas ko ang smartphone mula sa aking bulsa. Ang asul na liwanag nito ay nag-produce ng mga anino sa aking determinadong mukha. Bumukas ang banking app ng may pamilyar na tunog na tila hindi natural na malakas sa katahimikan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyong lahat kung ano talaga ang binabayaran ko. Itinaas ko ang screen kung saan makikita ng lahat ang mga buwan ng automatikong bayad. Ang luxury apartment na tinitirhan mo, Poldo, 100,000 at 40,000 piso buwan-buwan. Ako ang nagbabayad niyan. Napasinghap si Carla ng malakas. Nag-scroll ako sa higit pang mga transaksyon, bawat isa ay patunay ng panloloko. Mga bayad sa kotse para sa BMW na nasa labas, 45,000 piso buwan-buwan. Akin din. Ibinuka ko ang telepono sa pamilya Mang Lito at Aling Nena, hinayaan silang makita ang ebidensya. Namutla ang mukha ni Mang Lito. Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig gamit ang nanginginig na daliri. Health insurance, car insurance, renter's insurance, patuloy kong sistematikong sinabi. Lahat ay nasa ilalim ng aking mga polisiya, lahat ay binabayaran ko. Nagkabasag ang boses ni Poldo. Papa, pakiusap, hindi mo magagawa ito. Paano ako magkakabalat kayo? Phone service, kinansela. Internet, kinansela. Utilities, kinansela. Lahat ng kailangan mo para mapanatili ang ilusyon ng kalayaan. Lumapit ang opisyal, kinikilala na ito ay higit pa sa mga alitan sa ari-arian. Ang kabuuang halaga na ibinigay ko sa iyo taon-taon ay lumampas sa 460,000 piso. Sabi ko, hinahayaan ang numero na nakabitin sa hangin. Sa loob ng 6 na magkakasunod na taon. Gumawa si Aling Nena ng tunog na parang sinaktan. Iyon ay mas marami pa sa kinikita ng maraming pamilya taon-taon. At ibinibigay ko iyon sa aking anak bilang panggastos. Lumipat ang aking daliri sa mga opsyon sa pagkansela. Bawat pindot ay sadyang at pangwakas. Pagkansela ng apartment subsidy, sinimulan. Ang mga pagtatapos na ito ay magiging epektibo sa loob ng 48 oras. Ang tunog ng electronic confirmation ay umalingaw-ngaw na parang hatol ng kamatayan. Mga bayad sa pautang sa kotse, kinansela. Tunog. Automatikong bayad sa credit card, kinansela. Tunog. Saklaw ng mga pulisya ng siguro, tinapos. Tunog. Namutla ang mukha ni Poldo na parang papel. Papa, hindi mo magagawa ito. Paano ako? Phone service, kinansela. Tunog. Sa bawat kumpirmasyon ang bigat ay nawawala sa aking dibdib. Ang patuloy na pag-aalala tungkol sa susunod na krisis ni Poldo. Ang walang katapusang siklo ng pagliligtas at mga sirang pangako ay sa wakas natapos. Isinara ko ang app at itinabi ang telepono.
Bawat mukha ay nakatingin sa akin nang may mga ekspresyon na mula sa pagkabigla hanggang sa isang bagay na maaaring paggalang. Matatapos ito ngayong gabi. Umunat ang katahimikan bago ko binitiwan ang mga salita na magpapabago sa lahat. Iligpit ninyo ang inyong mga gamit at umalis kayo sa aking ari-arian, kayong lahat. Ngayon, ang pagiging pinal sa aking boses ay nagulat maging ako. Pagkatapos ng 6 na taon ng pinansyal na pagpapagana, pagkatapos ng 18 buwan ng katahimikan, pagkatapos tawaging pulubi sa sarili kong tahanan, sa wakas ay gumuhit ako ng hindi malalabag na linya. Bumukas ang bibig ni Poldo upang magprotesta, ngunit walang lumabas na salita. Ang kumpiyansang maskara ay tuluyan ng nabasag, naiiwan lamang ang mukha ng isang lalaki na kakagising lang sa katotohanan na ang kanyang safety net ay tuluyan ng nawala. Ang pamilya Manglito at Aling Nena ay nanatiling nagyelo. Marahil ay kinukwenta kung gaano sila kalapit sa pagkawala ng 1,000,000 at kalahating piso dahil sa masalimuot na panloloko ng aking anak. Tumingin si Carla sa pagitan namin ni Poldo. Nauunawaan na ang lahat tungkol sa kanilang relasyon ay binuo sa kasinungalingan. Bahagyang tumango ang opisyal. Kinikilala na ang hustisya ay minsan dumarating sa mga paraan na walang kinalaman sa posas o mga petsa ng korte. Ang tunog ng pagsara ng mga maleta at ang kaluskos ng mga jacket ay pumuno sa katahimikan na parang mga bunga ng isang libing. Walang nagsalita habang ang katotohanan ay bumaba sa silid na parang abo. Mabilis na gumalaw ang pamilya Manglito at Aling Nena. Si Aling Nena ay nagtutupi ng damit nang may matatalim na galaw. Halos hindi napigilan ang kanyang galit at kahihiyan. Si Manglito ay nagkolekta ng mga gamit, umiiwas na makipagtinginan kay Poldo. Salamat sa Diyos, hindi pa natin na ibibigay ang pera na iyon. Pabulong na sabi ni Manglito sa kanyang asawa nang may siksik na ginhawa sa kanyang boses. Nagbagsak si Carla ng mga gamit sa kanyang bag nang may matinding galit. Bawat galaw ay tinutuldukan ng mga tingin kay Poldo na kayang pumutol ng salamin. Ang kanyang protektibong postura ay nawala, napalitan ng purong galit. Tahimik na nagimpake si Junjun. Ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang tao. Nakakalabas lang na lahat ng alam niya tungkol sa isang tao ay isang kasinungalingan. Papa, pakiusap. Nagkabasag ang boses ni Poldo habang lumalapit siya sa akin. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Maaari kong ipaliwanag ang lahat. Tiningnan ko siya at nakita ko ang mga kislap ng maliit na bata na tumutulong sa akin na magpatong ng panggatong para sa fireplace na ito. Ngunit ang batang iyon ay nakabaon sa ilalim ng 6 na taon ng mga kasinungalingan at pinansyal na pagdepende na pinayagan ko. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ko nang may nakakagulat na pagiging pinal. Ang mga opisyal ay pumosisyon ng estratehiko. Tinitiyak ang isang maayos na paglabas sa kabila ng mga emosyonal na agos sa ilalim na nagbabanta na sumabog. Tumango ng matigas si Aling Nena nang tanungin kung nakuha na nila ang lahat. Inilagay ni Manglito ang kanyang maleta sa kanyang balikat. Isinara ni Carla ang kanyang bag na parang pinupunit ang tela at isinabit ito sa kanyang balikat nang hindi tumitingin kay Poldo. Lumabas sila ng sunod-sunod patungo sa pinto sa isang prosesyon na kapwa nagmamadali at nag-aatubili. Nagtagal si Poldo, gumagawa ng huling desperadong pagtatangka. Papa, alam kong nagkamali ako pero pamilya tayo. Hindi mo maaaring ginawa mo na ang iyong pagpili nang tawagin mo akong pulubi sa sarili kong bahay noong Noche Buena. Nagkunot ang mukha ni Poldo, ngunit tumalikod na ako. Hindi ko na kayang makita ang huling hibla na nag-uugnay sa akin sa anak na pinalaki ko na sa wakas ay naputol. Ang mabigat na pintong oak ay sumara ng may pagiging pinal na umaling-awngaw sa bawat silid. Umandar ang mga makina ng kotse. Kumaluskos ang mga gulong sa graba. Pagkatapos ay nawala sila sa dilim ng Disyembre. Katahimikan. Nakatayo ako, napapaligiran ng mga labi ng party. Ang mga walang lamang bote ng champagne ay nakakalat sa aking coffee table. May nag-iwan ng kalahating kinain na biskwit sa aking bookshelf. Ang kanilang mga dekorasyon sa Pasko
ay tila kakaiba at nanghihimasok laban sa pamilyar na mga dingding. Ang aking santuwaryo ay nilabag, inangkin, at ngayon ay nakaupo sa mga bunga ng isang pagsabog ng pamilya na matagal nang inihanda. Umupo ako sa aking leather na armchair sa tabi ng fireplace, ang mismong armchair kung saan nakasandal si Sonia na may mga libro sa mga gabi ng taglamig. Ang katahimikan ay tila iba ngayon. Hindi ang payapang katahimikan na hinahanap ko rito, kundi isang bagay na walang laman at masakit. Sa loob ng 32 taon, ako ang ama ni Poldo. Sa loob ng huling 6, ako ang kanyang facilitator. Ngayong gabi, sa wakas ay naging isang bagay ako na hindi ko akalain na kailangan kong maging ang kanyang konsekwensya. Ang bigat ng pagkaunawang iyon ay bumaba sa akin na parang isang mabigat na kumot. Natupad ko ang aking pangako kay Sonia. Inalagaan ko si Poldo, ngunit sa kung saan sa daan, ang pag-aalaga sa kanya ay naging pag-aasikaso ng lahat para sa kanya. Gumawa ako ng isang lalaki na kayang tawagin ang sarili niyang ama, na parasito ng walang kurap. Ang apoy ay dahan-dahang umuungol, nagtatapon ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding. Ang litrato ni Sonia, na tahimik kong ibinalik sa ibabaw ng mantelpiece, ay tila nagmamasid ng may pagkaunawa. Alam niyang darating ang araw na ito, hindi ba? Alam niyang ang pagmamahal ay minsan nangangahulugang pagpapakawala, kahit na sinisira nito ang iyong puso. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang katahimikan na bumalot sa akin. Bukas ay magdadala ng hindi mahuhulaan na mga kahihinatnan. Matututunan ni Poldo na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Ipoproseso ng pamilya Manglito at Aling Nena ang pagtataksil. Magpapasya si Carla kung makakaligtas ang kanilang kasal sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Ngunit ngayong gabi, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kakaibang kapayapaan na nagmumula sa wakas ay ginagawa ang alam mong tama, kahit na ang kapalit ay ang lahat. Isang linggo pagkatapos ng Noche Buena na iyon, ang screen ng aking telepono ay nagkukuwento ng lumalalang kawalan ng pag-asa. 23 missed calls, lahat mula sa numero ni Poldo. Ang kapayapaan na naramdaman ko noong unang gabi ay tumagal ng eksaktong 12 oras. Ang mga text message ay nagsimula kinabukasan at umunlad araw-araw. Bawat isa ay isang snapshot ng kanyang mundo na gumuguhong. Araw 1, Papa, pakiusap, tawagan mo ako. Araw 3, nakatira kami sa motel. Araw 5, hindi na kami tinutulungan ng pamilya ni Carla. Araw 7, pakiusap, wala na akong ibang mapupuntahan. Inignora ko silang lahat, ngunit ang pag-unlad ay imposibleng hindi mapansin. Bawat mensahe ay may mas maraming takot, mas kaunti sa kayabangan na nagpasok sa kanya sa gulong ito. Sa araw 7, tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Laban sa aking mas mabuting paghusga, sinagot ko, Papa, pakiusap, huwag kang magbaba. Ang boses ni Poldo ay tila walang laman, talunan. Nakatira kami sa aking kotse ngayon. Ang mga salita ay tumama na parang pisikal na suntok, ngunit pinilit kong manatili sa katahimikan. Ganoon ang hitsura ng mga kahihinatnan kapag nawala ang safety net. Pinutol ng pamilya Manglito at Aling Nena ang lahat ng koneksyon sa amin. Patuloy siya ng may basag na boses. Tinawag ako ni Manglito na basura at binaba ang telepono. Hindi man lang binubuksan ni Aling Nena ang pinto kapag pumupunta si Carla sa kanila. Maaari kong isipin ang pagkabigo sa kanilang mga mukha. Ang galit dahil niloko sila ng isang taong pinagkakatiwalaan nila bilang pamilya. Galit na galit si Aling Nena nang malaman niya ang tungkol sa peking investment sa negosyo. Dagdag ni Poldo. Mababait sila, Papa. Nagdoble sila ng trabaho para lang maipon ang pera na iyon. Naglilinis si Aling Nena ng mga bahay tuwing weekend. Nagdadrive si Manglito ng Uber pagkatapos ng kanyang regular na trabaho. Lahat para lang matulungan ang akala nila ay isang lehitimong pagkakataon. Ang saklaw ng kanyang pagtataksil ay nakakagulat. Hindi sila mayayamang tao na kayang mawalan ng 1,250,000 piso. Sila ay mga manggagawang Pilipino na nag-ipon ng kanilang buong naipon upang tulungan ang akala nila ay pangarap na negosyo ng kanilang manugang.
Biglang sumabog ang boses ni Carla sa background, matinis sa galit. Sabihin mo sa kanya kung paano tayo nakatira sa kotse mo. Sabihin mo sa kanya kung paano ayaw na akong tingnan ng mga magulang ko. Carla, pakiusap, sinimulan ni Poldo. Hindi! Lumakas ang kanyang boses habang kinukuha niya ang telepono. Ginoong de la Cruz, sinira ng anak ninyo ang tiwala ng aking pamilya. Nagtrabaho ang mga magulang ko hanggang sa mapagod para sa pera na iyon. Narinig ko ang sakit sa ilalim ng kanyang galit. Ang kahihiyan ng pagpapaliwanag sa kanyang mga magulang na ang kanilang maingat na inipon na pundo ay halos na ibigay sa isang manloloko na tinanggap nila sa kanilang tahanan. Napakarami nilang pagmamalaki na ang kanilang anak ay nakapag-asawa ng isang matagumpay na tao, patuloy ni Carla. Ang boses niya ay nagkabasag-basag at lahat ay kasinungalingan. Sumabog ang argumento sa telepono. Sinusubukan ni Poldo na ipaliwanag. Pinipigilan siya ni Carla ng matatalim na akusasyon. Nagpatong-patong ang kanilang mga boses sa isang crescendo ng paninisi at panunumbat. Ikaw ay isang sinungaling, walang hiya, sigaw ni Carla ng may pagiging pinal. Hihingi ako ng diborsyo, hindi na kita kayang tingnan. Mga tunog ng pagsara ng pinto ng kotse, pag-andar ng makina, pag-ugong ng gulong. Katahimikan. Naging patay ang linya, iniiwan akong mag-isa sa aking tahimik na kubo na may bigat ng aking nasaksihan. Nawala ang lahat kay Poldo, ang kanyang asawa, ang tiwala ng kanyang pamilya, ang kanyang pinansyal na suporta, at ngayon, ang kanyang kasal. Ang epekto ng aking desisyon noong Noche Buena ay nangyari ng eksakto kung paano ko alam na mangyayari. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa aking fireplace. Ang kapayapaan na naramdaman ko isang linggo na ang nakakaraan ay tila malayo, napalitan ng isang bagay na mas mabigat, ngunit hindi mas mababa sa katotohanan. Ang mga kahihinatnan ay kumpleto at hindi na mababawi. Walang pagbabalik mula rito. 4 na buwan ang nakalipas. Umupo ako sa aking balkonahe, kasama ang aking kape sa umaga. Pinapanood ang sikat ng araw ng Abril na sumasala sa mga bundok. Binago ng tagsibol ang tanawin. Ang mga bulaklak ng corn dogwood ay nakakalat sa mga dalisdis na parang kalat na niyebe, at ang hangin ay nagdadala ng matamis na amoy ng pagbabago. Ang kubo ay tila isang santuwaryo muli. Walang hindi inaasahang bisita, walang krisis sa pananalapi, walang mga tawag sa telepono na humihingi na ayusin ko ang problema ng ibang tao. Tanging ang payapang katahimikan na orihinal kong hinanap sa magulong Noche Buena na iyon. Ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko, pulong ko sa sarili, nararamdaman ang bawat salita. Tumunog ang aking telepono, nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Sa isang sandali, isinasaalang-alang ko na hayaan itong mapunta sa voicemail. Ngunit may nagtulak sa akin na sagutin. Papa, ako ito. Iba ang boses ni Poldo, mahina, nawawalan ng karapatan na nagpapakilala sa aming huling pag-uusap. Tumatawag ako mula sa telepono ng isang kaibigan. Wala akong sinabi, naghihintay. Gusto kong humingi ng paumanhin sa lahat, patuloy niya. Alam kong malaki ang pagkakamali ko. Nagtatrabaho ako sa isang bodega ngayon, nagkakarga ng mga truck, opisyal na kaming diborsyado ni Carla. Ang impormasyon ay tumama sa akin nang may mas kaunting epekto kaysa sa aking inaasahan. 4 na buwan ng katahimikan ang lumikha ng isang distansya na tila kinakailangan at permanente. Nakatira ako sa isang studio apartment, nagbabayad ng sarili kong mga bayarin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Dagdag ni Poldo. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ko kayo pinagsamantalahan, kung gaano ko kayo sinaktan. May isang bagay sa kanyang boses na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Tunay na pagpapakumbaba. Hindi ang mapanlinlang na pagsisisi na ginamit niya noong humihingi siya ng pera, kundi isang tunay na pagkaunawa sa pinsala na kanyang ginawa. Maaari ba nating simulan ulit? Tanong niya ng mahina. Alam kong hindi ko ito nararapat, pero pamilya pa rin tayo. Tumingin ako sa mga bundok. Maingat na pinag-iisipan ang aking sagot. Bahagi ng akin, ang bahagi na nakakaalala na tinuruan siyang magbisikleta
tumulong sa homework, nagpalakpak sa kanyang graduation sa high school, ay gustong sabihin na oo. Ngunit isang mas malaking bahagi, ang bahagi na natuto ng masakit na aral tungkol sa pagpapagana, ay alam ang mas mabuti. Poldo, ginugol ko ang 30 taon sa pagbibigay ng dahilan sa iyong pag-uugali, sabi ko ng kalmado. Akala ko tinutulungan kita, pero sa totoo lang, pinipigilan kitang lumago. Alam ko na ngayon, kailangan mong matutunan na tumayo sa iyong sariling mga paa, patuloy ko. Bawat beses na inilalabas kita sa gulo, ninakawan kita ng pagkakataong bumuo ng tunay na lakas, tunay na pagkatao. Ang katahimikan sa kabilang linya ay lalo pang humaba. Para bang ang bawat segundo ay may bigat. Parang may kung anong nakasabit sa pagitan naming dalawa. Mga salitang hindi nasabi. Mga alaala na pareho naming iniiwasan. Saglit kong naisip kung ibinaba na niya ang telepono. Kung pinili na lang niyang tumakas sa usapan na ito, tulad ng lagi niyang ginagawa sa tuwing nagiging mahirap ang katotohanan. Ngunit naroon pa rin ang mahinang tunog ng kanyang paghinga, mabagal, mabigat. Parang isang taong alam na wala nang matatakbuhan. Hindi na ako ang magiging safety net mo, sabi ko sa wakas. Mabagal kong binigkas ang bawat salita para siguraduhing malinaw niyang maririnig at maiintindihan. Hindi iyan pagmamahal, Poldo. Iyan ay pagpapagana at tapos na akong magpapatuloy sa pagpapagana. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahina niyang buntong hininga. May konting kaluskos, parang ipinahid niya ang kamay niya sa mukha niya o kaya'y hinawakan ang ulo niya sa sobrang stress. Papa, pakiusap. Halos bulong niya. Ang isang salitang iyon, Papa, ay may kakaibang kapangyarihan. Ilang beses ko na bang narinig iyon mula sa kanya? Noong maliit pa siya at natatakot sa kulog. Noong unang beses siyang nahulog sa bisikleta at lumuhod sa lupa, umiiyak habang hawak ko ang kanyang sugatang tuhod. Noong gabi ng graduation niya sa high school, nang yakapin niya ako at sabihing hindi raw siya makakarating doon kung wala ako. Pero may isa pang alaala na biglang sumingit sa isip ko. Ang Noche Buena, isang gabing dapat sana ay puno ng saya, tawanan at amoy ng hamon at keso sa mesa. Ngunit iyon din ang gabing nagsimula akong magising sa katotohanan tungkol sa kanya. Naalala ko kung paano siya dumating ng gabing iyon. Hating gabi na, halatang lasing, may bakas ng gulo sa kanyang mga mata. Nakatayo siya sa pintuan ng bahay, nanginginig ang kamay habang kumakatok. Nang buksan ko ang pinto, halos hindi niya ako matingnan. Papa, may problema ako, sabi niya noon. At tulad ng lagi, pinapasok ko siya. Pinaupo ko siya sa mesa kung saan nakahain ang pagkain na halos hindi na ginalaw ng pamilya dahil hinihintay namin siya. Habang nagsasalita siya tungkol sa utang, sa mga maling kaibigan, sa mga desisyong hindi niya na mababawi, nakatingin lang ako sa kanya at unti-unting napagtanto na hindi ito ang unang beses. At malamang, hindi rin ito ang huli. Simula noon, ako na ang naging tagapag-ayos ng lahat ng gulo niya. Ako ang nagbabayad ng utang. Ako ang nakikipag-usap sa mga taong galit sa kanya. Ako ang nagtatakip sa mga pagkakamali niya para hindi siya tuluyang masira. At sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa sarili ko na ginagawa ko iyon dahil mahal ko ang anak ko. Pero ngayong gabi, habang hawak ko ang telepono at naririnig ko ang boses niyang nagmamakaawa sa kabilang linya, bigla kong naintindihan ang isang bagay na matagal ko nang tinatanggihan. Ang pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsalo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtigil sa pagsalo para matuto siyang tumayo mag-isa. Sa susunod na nasa gulo ka, sabi ko, pinipigilan ang bigat sa dibdib ko. Huwag mo akong tawagan. Tahimik ulit siya. Sa pagkakataong ito, mas mahaba ang katahimikan. Mas mabigat. Alam kong nasasaktan siya. Pero alam ko ring nasasaktan din ako. Walang ama ang gustong magsabi ng ganitong mga salita sa sariling anak. Papa, hindi ko kaya mag-isa. Sabi niya halos pabulong. Napapikit ako sandali. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lahat ng alaala. Ang batang Poldo na tumatakbo sa bakuran.
Ang batang yakap ng yakap sa akin tuwing uuwi ako galing trabaho. Pero ang batang iyon ay matagal nang nawala. At kung patuloy ko siyang sasagipin, baka hindi na siya kailanman matutong mabuhay ng maayos. Matututo ka, sabi ko, mahina ngunit matatag. Kailangan mong matuto. Hindi siya sumagot. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang mahinang click. Binaba niya ang telepono. Nanatili akong nakaupo roon, hawak pa rin ang cellphone sa kamay ko, habang ang bahay ay tahimik na tahimik. Sa labas, maririnig ang mahinang ihip ng hangin at ang malayong tahol ng aso sa kabilang kalsada. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako tumakbo para iligtas siya. At kahit masakit, alam kong iyon ang unang hakbang para pareho kaming makalaya. Tawagan mo ang mga pulis na iyon tulad ng ginawa mo noong gabing iyon. Baka may mas magandang payo sila. Tinapos ko ang tawag bago pa siya makasagot at agad kong na-block ang numero. Pagkatapos ay tuluyan kong binura ang kanyang contact information, nakikita ang kanyang pangalan na nawawala mula sa aking telepono na parang usok na naglalaho sa hangin ng bundok. Ang pagiging pinal ng maliit na pagkilos na iyon ay tila nakakagulat na nagpapalaya. Isinantabi ko ang telepono at tiningnan ang tanawin na naghatid sa amin ni Sonia sa lugar na ito, 22 taon na ang nakakaraan. Ang mga bundok ay nanatiling hindi nagbabago, walang pakialam sa drama ng tao, nag-aalok ng uri ng perspektibo na nagmumula lamang sa distansya at oras. Naiintindihan sana ni Sonia ang desisyong ito. Napagtanto ko. Hiniling niya sa akin na alagaan si Poldo, hindi pahirapan sa maling proteksyon. Ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangahulugang pagpapaubaya sa mga tao na harapin ang kanilang sariling mga kahihinatnan. Kahit na sinisira nito ang iyong puso na panoorin. Isang kardinal ang lumapag sa rehas ng balkonahe. Ang mga pulang balahibo nito ay nagliliwanag laban sa liwanag ng umaga. Yumuko ito sa akin sandali. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa kagubatan, malaya at walang pasanin. Wala nang mga pulubi sa buhay ko, malakas kong sabi. Ang mga salita ay naglakbay sa tahimik na hangin ng bundok na parang isang pangako sa aking sarili. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang aking sarili na ganap at tunay na malaya. Minsan ang pinakamahirap na aral na itinuturo sa atin ng Diyos ay ang pagmamahal, ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon sa lahat. Natutunan ko na ang pagpapagana sa isang tao ay hindi pag-aalaga sa kanya. Ito ay pagpapahina sa kanya. Sa loob ng 30 taon, inakala kong isa akong mabuting ama sa pamamagitan ng laging pagsalo kay Poldo kapag siya ay nahulog. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na ang tunay na pagmamahal ay minsan nangangahulugang paglayo at pagpapaubaya sa mga tao na harapin ang kanilang sariling mga kahihinatnan. Ang totoong kwento na ito ay nagpabago sa lahat ng pinaniwalaan ko tungkol sa responsibilidad ng pamilya. Tulad ng maraming kwento ng mga lolo't lola na ipinasa sa mga henerasyon, nagdadala ito ng isang katotohanan na malalim na tumatagos. Hindi natin maililigtas ang mga tao mula sa kanilang sarili. Ang pinakamapagbigay na ginawa ko para sa aking anak ay ang pinakamahirap. Tumigil ako sa pagiging kanyang safety net. May paraan ng Diyos na gamitin ang ating pinakamalalim na sakit upang ituro ang ating pinakamahahalagang aral. Nang tawagin ako ni Poldo na pulubi sa sarili kong tahanan, hindi lang ito malupit na salita. Ito ang wake-up call na kailangan ko sa loob ng maraming taon. Ang mga totoong kwento tulad nito ay nagpapaalala sa atin na minsan kailangan nating mawala ang lahat upang matagpuan ang ating kalayaan. Itinuro sa akin ng mga bundok ang isang bagay. Noong Noche Buena na iyon, ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa gulo, kundi sa paggawa ng tama kahit na ang kapalit ay ang lahat. Iyan ay isang aral na karapat-dapat ibahagi tulad ng mga kwento ng mga lolo't lola na humubog sa aking sariling pagkaunawa sa matinding pagmamahal. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na ba ang pumili sa pagitan ng pagpapagana sa isang tao at tunay na pagmamahal sa kanya? Huwag kalimutan.